Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Mary, ang inyong guro ngayon sa Araling Panlipunan. Bago natin simulan ang ating aralin ay may nihanda si Teacher na isang pampasignong bilang. Ito lamang ay inyong kakantahin at sasayawin at ito ay pinamagatang ang 3 rehiyon. Kayo ay mahuhusay. Ngayon class, may inihanda naman ako na isang maikling palaro at tutulungan nyo lamang si teacher. At ito ay tinatawag na makatotohanan at di makatotohanan. Ang inyong nakikita sa ating pisara ay ang ating palaro. Ang gagawin nyo lamang ay tutukuyin natin kung ang pahayag ba ay makatotohanan at di makatotohanan. Pero bago yon, pipili muna ako si teacher sa magic number na ating tatalakayin na ang ating sasagutin. So, pag inyong nakuha ang tamang sagot, ay kayo ay syempre magkakamit ng premyo. Kaya tara, simulan na natin. Simulan natin sa unang kahon. Ang unang kahon ay ang number 1. Ang tanong ay ang Ilocos Norte ay kilala sa mga tabako. Ang inyong sagot ay check or makatotohanan. Tingnan natin kung kayo ba ay tama. Tama, makatotohanan. Ang Ilocos Norte ay kilala sa tabako at isa sa mga pangunahing produkto nito. Kilala rin ang rehiyon sa mga longganisa at empanada. Kayo ay mahuhusay. Ngayon, bumalik tayo sa numero. Mili naman tayo sa kulay green, number 3. Ang Cagayan Valley ay may malaking Cagayan River. Ang inyong sagot ay makatotohanan. Tingnan natin. Ang Cagayan Valley ay may pinakamahabang ilog sa bansa. Ang Cagayan River na mahalaga sa agrikultura at kalakalan sa rehiyon. Kayo ulit ay nakakuha ng tamang sagot. Sa huling box ay ang number 10. Buksan natin. Sinasabi dito ang Central Luzon ay kilala sa mga beaches. Ang inyong sagot ay X or D makatotohanan. Tingnan natin ang inyong sagot. Tama, kayo na naman ay nakakuha ng tamang sagot. Ito ay di makatotohanan. Ang Central Luzon ay kilala sa mga rice fields, hindi sa mga beaches. Ang mga beaches ay matatagpuan sa rehiyon tulad ng Bicol at Eastern Samar. Ngayon, mukhang handa na kayo sa ating aralin at tara nang simulan ang ating talakayan. Class, ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga rehiyon ng Pilipinas. Ngunit ang ating lamang tatalakayin ang rehiyong 1 hanggang 8. Simulan natin sa rehiyong 1 o Region 1. Ang mga lalawigan na bumubuo nito ay mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Class, may tuturing na ang Region 1 ay may pinakamahabang baybaying dagat at matatalik na bangin. Dito class ay may mga wikang ginagamit na ang Ilocano, Pilipino at Ingles. Ilan sa mga intangible at tangible culture ng lalawigang ito o ng region na ito ay makikita nyo sa ating pisara. At ang kanilang pangunahing industriya ay ang karamihan dito ay mga agrikultura. Ang mga lalawigang ito ay sikat sa mga produktong agri-industriya tulad ng pagtatanim at pagpoproseso ng bangus, pag-aalaga ng hayop, pagpoproseso ng asin, isda at iba pa. Ang mga pagtatanim mula sa palay, mais, tubo o isa rin sa mga pinagtutuunan ng mga industriya ng rehiyong ito. Dumako tayo sa Region 2 o ang Cagayan Valley. Ito ay isa sa semi-landlocked ng region na hilagang silangang bahagi ng Luzon Islands. Ang wika at dialektong sinasalita ay nangingibabaw sa rehiyong ito ay ang kinabibilangan ng mga Tagalog, Ingles, Ibatan, Ikyabaten, Ibanag, Itawis, Gadang, Isinay at Ilocano. Ilan din sa mga intangible at tangible culture ng rehiyong ito ay makikita nyo sa ating pisara ngayon. Ang mga pananim ng mga pang-agrikultura ay nakasentro sa industriya ng Cagayan Valley na pinapagana ng magatam. Ang palay, mais at tabako ay inaani sa rehiyong ito. Ito naman ang Region 3, ang Central Luzon Region. Ilang lalawigan ng rehiyong ito ay isa ng lalawigang agrikultura at militar na komando siya noong mga panahon ng Kastila at ng mga maglaon nag-alsilaban sa mga konsidador ng mga instrumento ng karayaan.
Ang mga wikang ginagamit dito ay ang mga Tagalog, Ingles, Pampango, Ilocano, Sambal at Espanyol. Ito yung mga ginagamit na wika dito sa rehiyon ito. At ilan sa mga intangible at tangible culture ng lugar na ito ay inyong makikita sa ating piyesara. At ang pangunahing pananim sa Nueva Ecija ay palay, mais, sibuyas. Ang mga pananim sa Pampanga ay ang palay at tubo. Ngayon class, dumako naman tayo sa Region 4A o ang Calabarzon. Ito ang tahanan ng ilan sa ating mga kilalang bayani tulad nila Emilio Aguinaldo, Miguel Balvar at Jose Rizal. Ipinagmamalaki ang rehiyong ito sa kanilang mga infrastruktura ng panahon ng mga Espanyol. Ilan sa mga intangible at tangible culture ng rehiyon na ito ay makikita nyo diyan. Ang mga wikang ginagamit dito ay ang mga Tagalog at Ingles ang ginagamit sa mga Calabarzon. Ang malawakang ginagamit dito sa Calabarzon. Ang Batanggenyo ay isa rin sa mga sinasalita sa Batangas at Chabacano sa Cavite. Dumako naman tayo sa Region 4B. Ito ay ang Mimaropa. Ang Mimaropa ay ang nangangahulugang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Naglalaman ito ng mga huminga na kultura ng natural, kagandahan at kasaysayan nito. Ang kanilang mga salitang ginagamit dito ay ang Tagalog, Ingles, Romblananon, Coyonon, Asi at Ohan. At ang makikita nyo sa pisara ay ang mga tangible at intangible culture ng Mimaropa. Sumunod ang Region 5, ang Bicol. Kilala ang Bicol na rehiyon na may mga bulkan dahil higit na marami dito ang mga bulkang matatagpuan. Ito din ay panlima sa may pinakamalaking pangkat ng mga linguistika sa Pilipinas. At alam nyo ba na ang wikang Bicol ay binata sa Malayo Polynesian na may halong Arabia, Inchik at Kastila. Ang mga wikang ginagamit dito ay Bicolana, Mastabenyo, Sorsogonon, Ricondana, Bisacol, Tagalog at Cebuano. At ang mga kanilang mga pangunahing culture at intangible and tangible culture ay makikita niyo sa ating pisara. Sumunod ay ang Region 6 o ang Western Visayas. Ang rehiyon ay tahanan ng ilang magagandang simbahan at dalampasigan sa mundo. At ang mga wikang ginagamit dito ay Tagalog at Ingles. At ang inyong nakikita sa pisara ay ang ilan lang din sa kanilang mga intangible at tangible culture. At ang inyo rin makikita ay ang kanilang mga pangunahing industriya. Sumunod ay ang Region 7 or Central Visayas. Ang rehiyon nito ay nasa gitna ng Pilipinas, pagitan ng Luzon at Mindanao. Kabilang ang mga pangunahing wika at dialekto ay ang Cebuano, Bucolano, Porahano at Ingles. Ang mga pangunahing industriya dito ay ang agrikultura, pangingisda, pagpapadala ng mga turismo bilang kanilang mga hangganan para sa kanilang mga industriya. Ngayong class, dito tayo sa Region 8 or Eastern Visayas. Ito ay napapakilala sa kasaysayan ng ating bansa. Ito ang landing point ng mga ekspedisyon ni Ferdinand Magellan noong 1521 at si General Douglas MacArthur nang bumalik siya mula sa Australia noong October 20, 1944 na nagsimula ang pagpalaya ng Pilipinas. Ang Pilipino at ang Ingles ay ang malawakang salitaan sa buong rehiyon ito. Ang mga dominanteng dialekto na ginagamit ay Waray, Cebuano, Bucolano, Leyteñe, Samarnon at Inabaknon. Ang nangingibabaw na kita sa industriya ay ang pagmamanupaktura at pakyawan sa tingin ng kalakaran ng serbisyo. Ang pagninina, pagsasaka, pangingisda at turismo ay nakakatulong sa ekonomiya ng rehiyong ito. Ngayon class, may ilan akong katanungan sa inyo. Ano-ano ang 8 rehiyon na ating tinalakay? At bakit mahalaga na malaman natin ito? Ngayon, natapos na tayo sa ating aralin at mukhang may natutunan naman na kayo ay magkakaroon tayo ng isang pangmalawakang gawain o group activity. So, ang gagawin lamang ay mahahati kayo sa 2 klase.
Ang bawat grupo ay mamimili ng 3 taga-representa na kanilang gagawin pagkatapos niyong magawa ang minigay kong activity. Ang bawat grupo ay bibigyan ng magkakaibang gawain. Ang bawat representative ng bawat grupo ay pupunta sa harap para basahin ang kanilang ginawa. Naiintindihan ba? Gawin ito ng tahimik. Ito ang gagawin ng unang grupo at ng pangalawang grupo naman ay ito. Kayo ay mahuhusay, kaya't ngayon tingnan natin kung malawak na ba talaga ang inyong kalaman sa ating tinalakay. Magkakaroon tayo ng isang short quiz. Ang gagawin nyo lamang ay basahin mabuti ang pangungusap at tukuyin ang sinasaad nito kung ito ba ay tama at mali. Isulat ang T kung tama ang pangungusap at M kung mali. 1 to 10 ito. At pagkatapos nito ay kayo ay may takdang aralin na gagawin nyo sa inyong bahay. Gumawa ng 8 na pangungusap tungkol sa mga rehiyon na ating napag-aralan. Siguraduhin na ang bawat pangungusap ay nagsasalaysay ng isang tungkol sa rehiyon mula Region 1 hanggang Region 8. Halimbawa, number 1, Region 1 o ang Ilocos Region ay kilala sa makasaysayang pook tulad ng Vigan. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig.